Hi everyone, I'm Angeline Poyos, an outside hitter from UST Golden Tigresses, and I'm here to answer your Reddit questions. For me sa Pinoval, kasi sobrang daming food na makakainan doon or like restaurants like Wings or Samgyupsal. Yun po yung favorite na pinupuntahan namin ng mga teammates ko or even friends. Yun. Siguro yung finals nung season 86 na game 1 na, ayun nga, nagka-injury ako. Unfortunately, second set na andun na sana yung momentum pero ayun nga, I got sprained. Grateful naman ako na nakabawi ako and ayun, naka-recover after that finals game. Siyempre, my batchmate na si Emba Nagwa. Siyempre, aside sa kabatch ko siya, same ano lang kami, same probinsyana din. She's from Dumaguete and same region po kami, kaya kami din po yung nagkakaintindihan. Yes. First choice ko talagang course sa college kung hindi ako athlete ngayon, siguro sa medicine na nursing siguro if hindi ako Pero I like after siguro na graduate, siguro business. Personally sa laro ko, yung need ko talagang i-improve is yung floor defense ko and yung siguro yung passing ko. Kasi hindi ka naman maka-attack if wala kang pasa or wala kang depensa. Pre-game ritual is listening to music, especially sa mga old music, mga air supply, ayun. Habang nasa coaster kami or bus or papuntang venue, nakikinig ako ng music or ayun, kumakain ako ng chocolates. Yung versus DLSU, yung twice to beat or semis ba yun? Yung nanalo kami sa kanila 3-2. Yung before kami mag-finals, yun yung pinaka-favorite match ko. Talagang emotional kami nung time na yun. Iniisip namin na ilaban na namin to kasi kung pinabot pa namin ng 5th set kung hindi namin ilalaban or hindi namin ipapanalo yung game. Dati talaga isa akong track and field athlete. Nung time na high school ako, double event ako, track and field and volleyball. And ayun, nag-excel naman ako sa sprinting, 100 and 200 meter dash. So parang naisip ko na parang hindi ko kaya mag-double event kaya nag-stick na lang ako sa volleyball. Siyempre sa student athlete, mahirap talagang i-balance yung training and yung ACADS. But it's our responsibility naman na pumasok and yung pagiging athlete. Kaya nga po student athlete, student muna bago athlete. So yun, parang hindi talagang i-balance. Kahit di ka naman athlete. Ayun. Na-recruit ako way back nung pandemic, nung 2021, 2022. Chinat or minessage ni Coach Kung Fu si number ni Mama. Hindi ko po alam kung saan niya po nakuha yung number. Ayun. Nag-message lang po siya sa Mama ko and then, ayun. Parang naano ako na, ayun, UST nga po. So hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin yung offer and ayun. 2023, pumunta na ako ng UST and ayun, doon na po nag-start. Personally, malaki yung chance pa rin namin na pumasok sa finals despite sa mga injuries nga namin ng ibang teammates or ako. Nagte-training naman kami and marami kaming natutunan sa mga pre-season tournaments namin and nag-training din kami sa Japan. So prepared naman kami mentally and physically. Ayun, ready naman kami and sana makapasok ulit sa finals and makuha yung championship. Hi, I'm Alyssa Solomon from NU Lady Bulldogs and I'm here to answer your Reddit questions. Thank you so much. Thank you guys. Guys, huwag kayong magkukuha ng subjects or ng time during your training time kasi mahirapan talaga kayo. So, ganun lang talaga. Morning, training, then afternoon, pasok. Ganun. Yes naman, syempre naman. For experience na yan. And para sa growth ko na rin. First, focus. Kasi hindi, medyo nabu-work kasi ako. And siguro yung time. Si Angel, hindi ko siya nakasama nung alas. So, siguro magiging masaya kung magkakasama kami. And si Dedet, hindi ko siya nakasama sa tournament.
Pero nakasama ko siya sa training, pero hindi sa tournament. Actually, sanayan na lang yan eh. Parang, so, sa dami ko na ng experience, nasanay na lang din ako na paano ko ikakalma yung sarili ko. So, ayun, yun lang. Actually, mahirap din nga siya, be. Lalo pag, out of system, galing sa likod, mahirap siya. Pero, ayun, siguro timing lang talaga. Russian team na yun. Grabe. Sobrang saya nila kalaban. And ang lalaki nila. Ang hirap din nila lapagan. Grabe. Very, saya. Yung yung mga bagong achievements sa laro and sa training na parang may ma-discover ko, ay, kaya ko pala yun. And yun naman. Vet. Gusto ko maging vet. Kasi gusto ko maging, gusto ko ng animals. And lalo yung tiger. Gusto ko mag-alaga ng tiger. Weird. Kumain lang sa lintas, sa kantin na, and makinig ng music on the way. Yun lang, para na-relax yung mind ko and wala akong masyadong puso. Hi everyone, I am Micaela Belen from National University and I'm here to answer your Reddit questions. Agad-agad. Hindi ko pwede sabihin, baka ma-scout. Charot! Hindi. Siguro mas pinulido namin yung sistema ni Coach Sherwin para pagdating ng season 87, first game pa lang, malinis and pulido na yung galaw na. Siguro alam na to ng lahat, yung chemistry namin. Kasi since high school pa lang kami, magkakasama na kami, and hanggang ngayon, at yung actually parang halos lahat ng first six namin, yun yung naglaro nung first six namin nung high school kami. So, parang yun yung napansin ko isa sa advantage namin kasi may times na kahit isang buwan kami hindi mag-training katulad nung Christmas break, halos parang 2.5 weeks kami nagbakasyon. Pero pagdating ng training, andun pa rin yung connection namin sa isa't isa. Oh! Very interesting, ha? Ako kasi, based sa napapanood ko ngayon sa PBL, ako kasi gusto ko dun sa team na feeling ko magagamit ako. So, I think, wag na sa Creamline, marami na sila dun eh. Kasi kahit gusto ko si Coach Sherry, marami sila dun. Sila Ate Eliza, sila Ate Gemma. I think yung team na magagamit, or feeling ko magagamit ako is PLDT, or ano pa ba? Yun lang, PLDT yung nasa isip ko kasi talaga ngayon, na parang feeling ko, carry ko, or may pwede akong i-contribute sa team. If wala lang naman draft. Kasi meron. So, okay, focus muna kami sa UAE. Siguro yung pakikipag-bonding sa mga ates, lalo na yung mga nasa pro ngayon, which is hindi naman namin nagagawa kasi nga yun, pro sila, kami nasa UAAP, so magkaiba yung schedule ng trainings and yung schedule ng lahat. So, marami akong natutunan sa kanila, inside and outside the court, na pwede kong dalhin sa buhay ko. Yun. Siguro for the center, siguro muna, outside hitter, si Ate Gemma, siya. Kasi roommate ko siya before nung nag-national team kami, and nagustuhan ko kung paano kami nagustuhan ko yung bonding namin. Yun. Marami ako natutunan kay Ate Gemma. And libero, siguro si Ate Kat Arado, and middle blocker, si Ate Bea De Leon. Sino po mga middle blocker? Si Ate Sheena, nasa utak ko. Wala pa pala siya sa pro. Pero malay mo po, di ba? Sabay kami. O, siya na lang. And center, si Ate Kyle Negrito. Kasi sa kanya, or si Ate Kyle, or sino pa bang? Si Ate Kim. Kasi
Kasi parang feeling ko sa kanila ko makukuha yung low pass sets. Kasi doon ako nasanay. So, yun. Maganda question. Yung 2024 kasi para sa akin and para sa team namin, ano siya, great year siya for us kasi halos lahat, yabang. Hindi naman. Lahat ng sinalihan naming liga, nag-champion kami. Siyempre, because of hard work and teamwork. So, siguro ang greatest learning ko lang is never dapat magsasawa sa gusto mo. Hanggat hindi mo nakukuha, hanggat hindi mo na-achieve yung mga bagay, kailangan hindi ka magsawa. Kasi parang sabi nga ni God, parang in Tagalog, hindi ko maalala, parang siyang isang Bible verse na hindi porket hindi niya binigay sa'yo, yun na yung katapusan. Parang ibig sabihin lang nun, may mas magandang darating sa'yo. Parang yun yung pagkakaintindi ko sa Bible verse. Siyempre, yung pinaka-gusto ko is siyempre makapaglaro ako sa ibang bansa. Yun talaga yung dream ko aside from being a national team athlete. So yun, sana hopefully, Lord, ikaw na, alam mo yan. I saw you guys sa airport going to Vietnam. Sayang, hindi ka po makapag-picture. Hindi ko po alam kung makakount siya as offer. Kasi parang may nag-try makipag-usap sa manager namin, Sir Bing, before na parang he's asking what year na kami sa college and if graduating na daw ba kami. Parang kasing misplanning to get us nga po dun sa team niya. So, hindi ko alam kung offer siya. Basta parang ganun lang. Pero other than that, hindi ko po alam kung pwede kong sabihin. Pero let's see. Sana meron. 3. Sorry, naka-aircon kasi kami. Hindi kami nag-electric fan. 18. Hi, I'm Bernadette Pepito from the USC Golden Tigresses, here to answer your Reddit questions. Okay, first question. Angkong or dim sum treats? Ano talaga, dim sum? Mas malapit talaga siya sa Dapitan Gate. Sinisi po yung distance. Charot lang. Dim sum talaga. Second question, what's your favorite pre-game meal? Meal po kasi namin is from Ebas. Ayun, Ebas. Pero siguro yung drinks, kape. Kailangan talaga dahil pampabuhay. Kasi mamamatay. Third question, hi Ate Det, just a non-UAAP question. Why elementary eduk na pili mo? Wala lang. Charot. Hindi, kasi talagang nung bata ko gusto maging teacher. Nung tumanda ako, parang ayoko na. Mali na pala. Hindi, nung tatanga ako sa sagot. Kasi gusto kong mas ma-challenge ako. Kumbaga, mahabaan yung pasensya ko. Kasi maikli lang yung pasensya ko. Parang ngayon, gusto ko na... Charot. Yan po talaga. Gusto kong maintindihan yung mga bata and mas ma-challenge ako sa kanila. How's it like to balance off-campus internship and being an athlete? Gusto nyo po malaman? Gusto nyo like step by step? Wake up in the morning at 5 a.m. and then papasok ka ng 6 to 12 noon na internship. Tapos iiglip ka. Tapos magbubuhat ka ng 4 o'clock hanggang 10. 4 o'clock hanggang 5 buhat, tapos diretso bola hanggang 10. Tapos kakain, liligo, matutulog. So, hindi ko din alam kung paano nababalance. Hindi ko alam kung mababalance ko pa ba to. Parang mas namblema ako sa question na yun. Parang napaisip din ako, paano nga ba? Maging masaya ka lang sa ginagawa mo sa buhay. Kasi lahat yan, may patutunguhan, kahit mamamatay din naman tayo. Next, what's the best part about playing for USC? Siguro yung buong paglalaro ko, buong stay ko sa USC, the best talaga. Lalo nung naging college po ako na naglalaro ka, tapos ang daming nanonood. Sobrang fulfilling na nakakaiyak na parang gusto ko nang mapunta sa MMK. Charot. Medyo. Next, ilan hair clips ang meron si Det? Hindi ko alam. Yung talagang dati ko po na hair clips, 5. Tapos sa likod, mga 5 din. Ganon. So 5 plus 5 equals 10. Next, what has been your most memorable moment po on your volleyball career? Aside from UST po, yung elementary talaga.
doon ko na-realize na gusto ko pala talaga maglaro ng volleyball and ang laki po pala talagang tulong ng volleyball sa buhay ko at sa buhay ng family ko. So, elementary talaga kasi doon ko natutunan nga, doon ko nakita kung paano maglaro ng volleyball, doon ko nalaman paano matamaan sa mukha. Nalaman kung paano na-feel pala na matamaan sa mukha. Ayun. Next, ano pakiramdam na ikaw yung pinakaunang libero captain ng UST and how do you handle the power and authority that you have? Grabe yung question. Pang ano ba to? ROTC? ROTC sub. Wala naman po yung pagiging, yung captain ball po siguro is just title lang talaga siya. Pero yung pagkakaroon kasi ng leadership, noon pa talaga, kasi nga nung elementary, naging captain ball po talaga ako. So, meron na talaga siya. Natural na sa akin yung pagiging leader. And yung power and authority, I think nilulugar yan. Hindi siya borget captain ball ka, ganyan. Pwede ka nang man-trip or mang-utos nang wala sa oras. Ayan, nilulugar lahat. Okay, Boom Tarat Tarat, original o Christmas version. Siyempre, Boom Tarat Tarat. Kahit di ako Willie Revilla, may tinawag, na joke lang. Boom Tarat Tarat lang kasi pang-hype kaysa Christmas version. Next, hi Det as a captain, tough love or mahinahon lang? Tough love. Kasi nga, doon talaga kami sinanay ni Coach Kung Fu. Walang mahinahon kay Coach Kung Fu. Pero ngayon, parang kailangan natin maging mahinahon. Hindi ko gagawin yun. Last question naman natin. Anong alam ni Belen? Ay! Alam ni Belen? Wala nasa chat na namin. Nasa chat lang po namin. Hindi namin pwedeng yun. I love you ni Belen. Thank you po.